Minsan hindi kami makakain sa isang araw. So, meron akong ambisyon na magyaman ako. Hindi ako walang-wala. Dala ng kahirapan, hindi naranasan ni Eden ang maging bata. Isinasama siya ng ina sa paghahanap buhay. Bitbit niya ako sa palengke, tapos yun, mag-angkat-angkat kami ng stocks, tapos ilalako namin. Ako ang assistant ng mama ko. Mahirap kasi, di ba, bata, gusto mo pa matulog, gisingin ka ng mama mo, dali na punta natin ng market. So, pero ikaw bata, oo ka ng oo sa mama mo, kasi ang isip mo kasi, magbenta na ako. Kinalakhan ni Eden ang pagtitinda dahil sa sipag at pagtitipid. Naging pinakamalaking seller ng baboy si Eden sa pamilihang bayan. Nabili niya ang lahat ng kanyang pangarap maging ang isang magarang tahanan. Ngunit sa kanyang pagyaman ay siya namang paglaki ng kanyang ulo. Kasi meron akong millions, pero pag ng 1 milyon, parang ayaw mo pa mag-stop. So lahat ng mga ko sa paligid, tauhan ko, dapat hindi ka magkakamali. Kaya kung magkamali ka, grabe ako magmura. Grabe ako mag-degrade ng tao. Marami ang nagalit sa kanya. Marami din na nagbanta sa kanyang buhay. Nagmistulang preso sa sariling tahanan si Eden sa takot na baka siya mapatay. Merong magtawag, minsan merong mag-text, minsan merong magpapadala ng sulat. So, napraning ako that time, na hindi ko alam asan ako magpunta. Sa puntong ito, napagtanto ni Eden na may kayamanan man, wala naman siyang kapayapaan. Meron akong loneliness. Parang hindi gani ako happy. Parang sabi ko, meron naman akong millions, pero bakit hindi ko happy? Dumalo si Eden sa isang pagtitipong matagal na siyang naiimbitahan. Nag-struck sa aking heart. Tapos, dun ako nagsabi ako na, Lord, from this time, I will surrender na ako sa iyo. Ikaw na. Kasi iwala mo lang sa akin ang aking stress, ang aking takot, at pati yung aking iniisip na hindi ako at least. Yun ang ginasabi ko. Sige Lord, I will abide with your words. Nang isuko ni Eden ang kanyang buhay sa Diyos, siya namang pagsukob ng proteksyon sa kanyang buhay. Unti-unting nawala ang mga pagtatangka sa kanyang buhay. Ang yabang ni Eden, unti-unti ring nawala. Mula noon, naging sentro ang Diyos sa buhay at pagnenegosyo ni Eden. Meron akong happiness na yung ganing fulfillment, yung makabigay ka sa tao, makabigay ka sa church, makamove ka ba? Bunga ng pagpapala ng Panginoon ang paglago ng mga negosyo ni Eden. Lord, thank you kay ako ang pinili mong manager sa iyong negosyo. Nag-trust ka sa akin na ako ang ipamanage mo at binigyan mo ako ng knowledge how to manage